Hello, good evening. This is Ray Mangera and this is Tech Diaryo para sa ulo ng mga balita. Sa Giz Guide, Xiaomi allegedly throttles performance for some games and apps on its devices. Holy guacamole, hindi lang si Samsung ang nagtatrattle ng performance, pati daw si Xiaomi. Pag-usapan natin. Sa XDA, Google Play Protect is flagging certain versions of Vans Manager. Ayan na nga ba sabi sa inyo, sabi 2 years pa bago tuloy mawala si Vans. Ayan na, inuumpisa na ni Google. Sabi sa inyo, gagawa ng paraan ni Google yan eh. Pag-usapan natin. Sa Yuga Tech, Amazon to build a local data center in the Philippines. So finally, magkakaroon na tayo ng sariling local data center dito sa Pilipinas. At ano ibig sabihin yan? Mamaya, okay? So kung interesado ka sa ganitong topic, pag-usapan natin. Let's start. By the way, available na po pala ang merch, ang Kyokotman merch sa Shopee. Ang link nasa video description, check nyo. And also doon ko binibenta yung mga nire-review kong mga smartphone. Paunahan na lang po, isa lang po kada unit yun. So pag naunahan kayo, wala na yun. So anyway, lipat na tayo sa news. Sa Giz Guide, sa panulat ni Edge Buenviaje, Xiaomi allegedly throttles, namin nyo ha, throttles performance for some games and apps on its devices. So last week, binalita, nagtrending actually yun, nagtrending, hindi lang isang tech news sa mga outlets ang nagbalita no, na si Samsung tinathrottle niya yung performance ng smartphone. Throttle means pinapabagal. Kapag mga Geekbench, yung taga-test ng performance like Atutu, full power si Samsung. Pero kapag normal na mga apps, low powered. So nagkaroon ng case doon na issue kasi ang binili mo halimaw, tapos yung gagamitin mo na ano na siya, tuta na lang sa sobrang bait na, sobrang weak na. So after a few days, nagpadala si Samsung ng update para pwede nang i-turn off yung ganong feature. And this time, mind you, Xiaomi nahuli din na gano'n na ginagawa. Same sila ni Samsung. My God, Xiaomi user pa man din ako ngayon, gawa nitong Poco F3 na to. Tapos Xiaomi ano to, ginagawa ba to sa lahat ng smartphone? Basta rito hindi naman lahat ng smartphone na nahuli, pero this is indicative na possible na ginagawa ni Xiaomi to sa lahat ng Xiaomi devices. So sabi rito, Xiaomi is allegedly throttling performance on a per app basis according to Geekbench. This is the same controversy Samsung is currently facing. So ito po ang sabi ni Geekbench, Xiaomi was also found to be manipulating performance in games and apps. According to Geekbench, this has been going on for years. So dati nang ginagawa ito ni Xiaomi, hindi lang ngayon. Sa mga matagal ng Xiaomi users yan, totoo ba to? Na-encounter nyo ba to na halimaw yung smartphone nyo, pero yung nakikita nyo, nakukuha nyo lang na performance malag na, ma-frame drops pa, pero ina-expect nyo dapat mataas? Totoo ba to? Kasi ako, ilang buwan pa lang akong user ng Poco F3. So ito ang statement ni Geekbench. Geekbench did a test where its app was disguised to be Fortnite. Okay, pinalitan ni Geekbench yung Geekbench na app na pang test ng performance, pinalitan niya lang ang pangalan niya to Fortnite. Pangalan lang, hindi yung buong app, pangalan lang. Tinignan niya kung ganun din ang gagawin ni Xiaomi, and surprisingly, running in a Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 ang pinagtasan. The disguised instance, yun nga, pinalitan na Fortnite kunwari, pero Geekbench talaga siya, of Geekbench scored 30% lower. Okay? 30% lower ng performance. Ang laki nun na ibinaba ng performance in single core and 15% lower in multi-core. Two things are possible here. With app identifier tag, Xiaomi Mi 11 may be boosting its performance. Nagbo-boost lang siya ng performance kapag nadidetect niya na Geekbench yung nagrarun na app. Okay, tinataas niya para mataas nga naman ang score niya. And then, pwede na ipagmayabang na mataas ang score ni Xiaomi when it detects high intensity apps such as Fortnite. Either way, this poses a big question on the legitimacy of Geekbench scores of Samsung and Xiaomi devices. Ayan na. Ibig sabihin, damay ba ang Poco F3 dito? Sa lahat ng Xiaomi user, bigyan nyo ako ng light dito. Ano yung experience nyo? Na-experience nyo ba to na yung smartphone is bigla na lang nagiging maamong tuta pagka normal days, nagkakaroon ng drops, lag? Anyway, kung interesado kayo sa article na to, link nasa video description. Sa XDA, sa panulat ni Pranob
Merotra. Google Play Protect is flagging certain versions of Vance Manager. So yeah, like I said, hindi yan aabot ng 2 years. Although sinabi ni Vance, ang Twitter handle ni Vance, na possible na 1 to 2 years pa daw magagamit ang app nila. Pero sinabi ko doon na hindi yan papayag si Google na gano'n ang mangyari. And nagkakatotoo na nga. So, Google Play Protect, pina-flag na si Vance. Pag na-detect niya na may Vance kang naka-install sa smartphone mo. So, kung recently nag-update ang inyong Google Play Store at na-detect niya na may Vance, ibablock niya yun. So, hindi nagagana ang inyong Vance. Actually, nakita na ako ng mga sample nito sa Facebook group ng Chocotman. And dito naman, pinapakita lang na uninstall harmful app. Kino-consider na siya na harmful or virus ni Google Play Protect. So, ikaw naman matatakot ka kasi sinabihan na ganun. Sinabihan na virus daw or malware ang Google Vance. Pero kung alam mo naman na safe use si Vance, edi huwag ka maniniwala dyan. Pero, swerte ka pa kung yan lang ang lumabas. Kasi recently, sa Facebook group ng Chocotman is hindi na talaga nila ma-access. Error 404 na daw yata. Basta wala nang internet access ang kanilang mga Vance. So, nag-uumpisa na. So, like I said, possible na hindi na talaga umabot yan ng taon. Linggo pa nga lang lumilipas eh. Ayun na, binablock na ni Google. Okay, so sa ngayon, I would recommend na humanap na kayo ng alternative ng Vance, YouTube Vance, kasi tingin ko ilang araw na lang yan. Kung abutin pa yan ng buwan, swerte nyo. Pero I'm sure, inuumpisahan na kasi yan ni Google na i-block unti-unti. So ito device at risk, sabi ni Google Play Protect. Anyway, kung interesado kayo sa balitang to, link nito sa video description, medyo mahaba yung article. Okay? Sa huling balita, from Yugatech, sa panulat ni Arius Loren Raposas, Amazon to build local data center in the Philippines. Woo! Yes, actually, why na dapat matuwa tayo? Papansin nyo, karamihan ng mga games natin is medyo mataas ang ping. Okay, tuwan-tuwa na tayo actually pag nakaranas tayo ng 10 na ping, 20 ping. Bihira dito makakaranas ng 5 ping pababa. Bihirang-bihira yun. Mga ano yun, mga may corona sa puwet na mga individual, sila yung mga nakaka-encounter lang or nakaka-experience ng 5 millisecond na ping. Pero ang pinakamataas sa mga normal na mamamayan gaya natin, 20, pinakamababa pala, hindi pala pinakamababa, 20 millisecond, 30 millisecond, 50 millisecond. Yun. Kasi alam nyo kung bakit? One of the reason is dahil malayo-layo ang local data center dito. I think nasa Singapore, Taiwan, and hindi sa bansa natin. Wala tayong data center dito sa bansa. So, the good news is, kapag si Amazon naglagay dito ng local data center, that means mas mababang ping. And yes, yung pagpindot mo ng enter, hindi na yan, yung enter na inano mo, nagtatatype ka doon sa isang website, pag pinindot mo, hindi na yan pupunta pa ng ibang bansa para lang makagkaroon ka ng response. Okay? Kapag ka meron na yan sa Pilipinas, pag pindot mo ng enter, balik agad sa yan. Sobrang ikling millisecond lang. Mas sobrang baba ng ping. So that is why I think good news ito, and supportahan natin if ever. Basta wala namang anomalya. Siguro Amazon naman yan. Siguro wala naman siguro anomalya. So I would recommend na supportahan natin mga ganitong improvement, especially sa internet, since internet is sobrang malaking bagay na dito sa atin sa Pilipinas. And ako, like me, since I'm an online writer, tech writer, tapos nag-YouTube na rin ako ngayon, medyo nakarely ang aking trabaho sa internet. Walang internet, walang trabaho, walang kita, lagot, balik sa pagbabasurero. Actually, malaki rin ang kita ko sa pagbabasurero ko, pero secret na yan. So, kailan ito mailalagay sa Pilipinas? Base rito, to be launched in 20 additional countries around the world over the next 2 years. So, medyo may katagalan pa, pero okay, at least meron, diba? 2 years pa, within 2 years pa, next 2 years pa, bago magkaroon ng talagang legit na data center dito sa atin, sa Pilipinas. Base rito sa Manila ilalagay. Lagi na lang sa Manila eh. Pwede namang ilagay naman ninyo sa medyo, diba? Anyway, ito nga, the very low latency access that AWS provides supports customers with applications such as remote real-time gaming. Yes, real-time gaming. Take note. Kaso 2 years pa. Pero good news is good news. Kahit 2 years pa yan. Media and entertainment content. Mas mabilis ng Netflix siguro. Kasi alam ko ang ginagamit na server ni Netflix is from Amazon din. Live video streaming. Ang mga video streamers natin. Mga sandogang.
Well. Augmented and virtual reality and more. The first AWS local zone was launched in Los Angeles, US in 2019. So yeah. Anyway, looking forward. Good news po yan. Anyway, anong opinion nyo, okay? Sa mga balita natin dito. I think, siguro naman matutuwa kayo about sa Amazon. Pero, dun sa unang balita natin about Xiaomi, na tinatrata lang performance ng mga smartphone, kapag hindi Geekbench, hindi Antutu yung mga nagrarun na app. Anong masasabi nyo dun? Yung gusto ko marinig ang mga opinion nyo dun kasi personally, hindi ako natutuwa. Anyway, kung gusto nyo na updated kayo sa pagmamarites sa tech community, don't worry, mga legit lang na mga website ang tine-check natin. Hindi po tayo naghahanap ng mga tech news sa mga hindi kilala at mga pipitsugin at mga fake news na mga website. Mga legit po ito. Kilala naman natin to, sila Giz Guide, XDA. I'm sure mga advanced user dyan kilala si XDA, and this one is from Yuga Tech. Mga legit po yan. So, link na lang sa video description. Kung gusto nyo maging updated, subscribe lang kayo dito sa channel ko, like and share na rin para updated ang mga tropa nyong malulupit sa mga tech. Ganun lang. This is Raymond Guerra and you are watching Tech Diario. I'm out.